guys, no, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-ayos ng aircon. Ang problema nito, no, nagkaroon siya ng leak, maliliit na leak. Kaya kasi napapansin ko wala na, konti na lang yung freon niya. Kaya ngayon, papakita ko sa inyo, no, sana makita natin yung maliit na leak at matrace natin, at kung kaya pa ay magawa natin ng paraan, pero kung hindi na ay wala na talagang paraan to, no. Pero try lang natin, no, baka sakali, no. Pero huwag niyong kalimutan, no, i-like, share and subscribe itong channel na to, Sir Dennis, para updated po kayo sa mga video, and i-post yung bell button, no, para updated. Kaya sabi ko nga, ituturo ko sa inyo kung paano natin to ma-recover or mapagana ulit itong unit na to, no? Kaya guys, tuloy-tuloy lang, no? Ililigtas natin mamaya yung evaporator, kakargahan natin ng pressure, liligtas natin, sana ay matrace agad natin yung leak at magawa natin ng paraan. Kaya okay guys, tuloy-tuloy lang, no? At salamat sa mga lahat ng viewers natin na patuloy na tumangkilik sa channel na ito, no? Maraming salamat, lalo na sa ating viewers sa ibang bansa, no, international. Maraming salamat, no, na hindi kayo nagsawang sumuporta, no. Thanks for watching, no, all our viewers in international and even pa man sa local, no, sa Pilipinas. Maraming salamat. Kaya okay guys, tuloy-tuloy lang. Okay guys, no, ngayon nilagyan natin ngayon ng hangin para ma-test natin yung evaporator na may leak ba. Now, ngayon ay nasa 290 PSI yung kinarga natin na hangin. Kaya lulubog natin to sa tubig, no? Doon sa baba na piniprepare ko, na lulubog natin to sa tubig para ma-check natin. Now, okay guys, tuloy-tuloy. Now, ngayon nilulubog natin to sa tubig na hinihanda ko. Na titingnan natin, sana ay makita natin yung leak, yung leaking niya. Iyon. Yan guys. Oh. Kita nyo? Yan. Yan oh. Yan. Yan oh. May tapos screenshot mo ragoday. Screenshotan mo. Ano, tumata, ano, bumubula. Pause lang muna sa ulit. Parang dalawa. Yan. Yan na. Sige. Now, ito guys, yun sabi ko, ito yung leak niya, no? Kita naman. Now, ngayon, markingan natin. Yun. Napakaliit. Yan o. Now, ngayon, try natin na soldahin to, no? Para mawala itong leak. Okay. Na bago natin na soldahin, no, be sure na i-dispose muna natin yung pressure sa loob, yung hangin. Baka masabugan tayo, no? Kaya yun, tabaan na natin. Na ngayon, soldahin na natin itong nag-leak na evaporator. Ito, dito yung part eh. Yan, may market. Yan na part, no? Soldahin natin. Try natin kung kaya ba.
Yun. Okay na. Okay yun. Mhm. Post. Now, ang ginamit nating pangligpit ay yung compressor lang din, no, ng aircon. Mismo yung makina niya, yun yung pangligpit. Now, ngayon, kakargahan lang natin kahit mga 250 pisa yun, no? Huwag na natin pasobrahin, baka masira yung evaporator sa sabog. Kaya okay na, 250, makikita na natin yung leak. Kaya ito, malapit na naka 250, no? Pisa yan. Yun. Ngayon guys, at i-leak test natin ulit, no? Kinargahan natin ng hangin uli, and then tapos na nating nasulda. I-leak test natin kung may leak pa ba or wala. Kaya tuloy-tuloy lang. Okay, now i-submerge na natin or ilulubog na, tutubog na natin sa tubig para makita natin. Okay guys, na nakita natin wala nang leak, no? Nakadalawang sulda po tayo sa copper tube. At salamat dahil hindi na nagka-problema. Now, ngayon i-assemble natin step by step procedure. Okay guys? Guys, na ngayon na-symbol na natin ang tubo, no? Naikabit na natin. Ang gagawin nga natin ngayon ay i-assemble natin yung play rings para ma-vacuum natin
at makargahan natin ang preyon para masubukan natin. Okay guys, tuloy-tuloy lang na sundan nyo lang tong procedure. Okay guys, now ang gawin natin ngayon ay tapos na natin na ikabit. Babacuumin natin ng 20 to 30 minutes no para makargahan natin ng preyon. Kaya okay guys, tuloy-tuloy lang para makita niyo yung step by step procedure. Guys, na ngayon ay ititesting natin yung aircon na to na nagkaroon to ng problema no, dalawang butas ng evaporator micro leak no, at ikabit na natin, tapos na natin na vacuuman. Ngayon ititest natin, kakargahan na natin ng preyon, at bago natin testingin ay lagyan natin ng tape no para mayroon tayong marker na umandar. Kaya ngayon testing natin ang unit no. Yun, umandar, no? Yung lower. Yun, na-symbol na natin yung preyon, yung R22 na gamitin natin. Yun, salamat.
Then on natin yung compressor. Yun, umandar, no? Yan, umandar, bumaba. Yun. Kaya salamat, no? Unti-untiin lang natin, no, ikarga para hindi mabigla, no? Ngayon nasa mga 20 PSI ang karga. Kaya unti-untiin lang natin para ma-exact siya ng mga kahit 55 or 60 PSI. Tingnan na natin yung lamig. Maraming salamat sa ating mga viewers sa international, pati local, no? Maraming salamat sa patuloy na panunood nyo. Lalo na sa mga viewers natin na hindi pa po nakapag-subscribe, no? Huwag nyo pong kalimutan, mag-subscribe kayo para mapanood nyo pa ito ang mga susunod na mga video na aming ipapakita sa inyo. Sa mga 35 PSI na po tayo, no? Yan, 40 PSI. Yan, 50. Yan, medyo natunaw na yung sa primary, no, ng evaporator, no. Ito yung isa sa mga marker na malapit na siya na pagtama yung charging, no. Unti-unti lang nalusaw yung yelo. So, yun, napakalamig na. Oh. Yung naman natin. Now, okay guys, now ngayon nasa 58 PSI. So, dito na lang natin tatapusin. But don't forget to like, share, subscribe sa channel na to, no, Sir Dennis, para mapapanood pa ang ibang video, no? Napakalamig na. Okay guys, thanks for watching, no? Salamat ang maginawa natin. Salamat. Yun, lamig na.